Lunes ng madaling araw, naalimpungatan si Matandang Umpong dahil kanyang napanaginipan ng ama niyang mahigit 3 dekada na ang nakakalipas nang ito ay mamatay. "Lolo, ayos ka lang po?" Panaginip. Napanaginipan ko na naman ang aking ama. Alam mo, apo, laging sinasabi ng aking ama na isang araw siya ay babalik para tapusin ang kanyang nasimulan. Isang magaling na albularyo ang iyong lolo Elpidio, at eto nga ngayon, minana ko ang kanyang kaalaman. Nakakalungkot lang kasi hindi lahat ay nakuha ko, pero ipinagpapasalamat ko pa rin dahil hindi niya ako pinagkaitan. Undag, katulad ng mga madalas kong sinasabi sa'yo, gusto ko balang araw maging katulad din kita. Opo, lolo. Magpapainit na po ba ako ng tubig? Wag na. Ako na lang bahala. Matulog ka na lang muna rito. Masyado pang maaga para bumangon. Tsaka isa pa, wala ka namang pasok ngayon, apo. Kaya nga po, lolo eh. Pagsikat ng araw, lagi nilang nakakaugalian ang pagpasok sa loob ng kagubatan upang manguha ng halamang gamot. Hindi kasi sila nag-iimba ng halamang gamot na katulad ng iba na nilalagay lang sa bote. Mas gusto ni Matandang Umpong yung palaging fresh ang dahon dahil meron siyang paniniwala na mas malakas ang bisa nun kapag bagong kuha lang sa mismong puno. Pagbalik nila sa bahay, marami ng mga nakapila. "Tata Umpong! Dami nang nakapila." Joe, ikaw pala. Opo, yung mga taong kukulit pilit pong ipinagtatanong sa akin yung bahay nyo. Ayos lang yan, Joe. Siya nga pala, pinagkape mo ba ang mga pasyente? Opo, katunayan, kape lang talaga. Walang halong asukal. Ay ganun ba? Nako pasensya na ho kayo. Hindi ko ho namalayan. Wala na pala kaming asukal. Tata Umpong, kamusta naman tong si Undag? Ayon. Maayos ang pag-aaral. Sige ho. Maya-maya lang ay tatawagin ko na kayo isa-isa. Umayon naman ang lahat ng mga tao sa sinasabi ni Matandang Umpong. Ang pangkaraniwan na kanyang ginagamot, yung mga pilay, na kulam, na duwende, na kapre at na barang. Yung mga ganong kasimpleng sakit ng tao ay kayang-kaya niyang tapusin sa loob ng isang araw, kahit na sabihin na matataas na uri ng mangbabarang at mangkukulam ang kanyang makakalaban. Isang hapon bago magdilim, dumating si Matandang Umpong galing sa talipapa at wala ang batang si Undag sa kanilang bahay. Undag! Nasaan kayang batang yun? Hindi man lang nagsaing. Ay, Tata Umpong! Joe, nakita mo ba si Undag? Opo, parang gumawi ho yata sa ilog. Ganun ba? Magsalang ka nga muna, Joe. Sige po. Agad na sinundan ni Matandang Umpong ang kanyang apo. Gulat na gulat siya sa kanyang mga nakita dahil ang apo niya'y nakatapak sa tubig. Apo? Undag? Ikaw ba yan? Kung iisipin, nakakagulat nga ba yung taong nakatapak sa tubig? Pero nakatapak man sa tubig ang batang si Undag, hindi naman siya lumulubog dahil malalim na bahagi yung tinatapakan ng bata.
Anong nangyayari sa apo ko? Undag! Ikaw ba talaga yan? May pagdududa pa rin si matandang umpong. Baka raw kasi pakanalang ito ng mga nakakalaban niya. Hindi na rin kasi bago ang gantong klase ng paglilinlang sa kanya. Maya-maya pa, yung nakikita niyang batang nakalutang sa tubig ay humakbang papunta sa kanya at dito niya naliwanagan na ang batang si Undag pala yung nakaibabaw sa tubig. Bigla na lamang nawalan ng malay ang batang si Undag, kaya niya ito inuwi sa bahay. Tata Umpong, anong nangyari? Bakit walang malay si Undag? Joe, napakahirap paniwalaan ng aking mga nasaksihan. Anong ibig niyang sabihin doon? Joe, ang aking apo nakatapak sa tubig doon sa malalim na bahagi pero hindi siya lumulubog. Ha? Nako? Tata Umpong, iba na yata yung kwento mo na yun ah. Parang may halong dagdag. Joe, hindi mo kasi alam ang kayang gawin ng aming lahi. Alam mo, palagi kong napapanaginipan ng aking amang si Elpidio. Palagi niyang sinasabi sa akin na isang araw magpapakita siya para tapusin ang kanyang nasimulan. Alam mo Joe, ang aking ama ay napakaraming nakalaban. Nagtataka nga ako Joe. Minana ko naman ang halos 1/4 sa kaalaman ng aking ama. Pero iba yung nakakalaban niya noon sa nakakalaban ko ngayon. Ano ho bang pagkakaiba? Ang aking ama, purong mga matataas na uri ng aswang ang nakakalaban niya. Aswang? Para ho bang mga mangkukulam ang mga aswang? Hindi. Iba ang pamamaraan ng mga aswang pagdating sa pakikipaglaban. Kaya din nilang sumapi sa tao, pero mas gusto ng mga aswang yung harap-harapan mo silang lalabanan. Yun pala. Teka lang. Parang magulo eh. Ang ibig kong sabihin doon, hindi kaya't ang apo kong si Undag ay pinapasok na ang katawan. Katawan? Sino namang papasok sa katawan niya? Magulo talaga. Pero isa lang ang tumatakbo sa isip ko. Hindi kaya't ang aking ama ay magbabalik sa katauhan ng aking apo na si Undag. Kung mangyayari po yun, ang tawag po doon reincarnation. Pag nangyari yun, tsak na yung utak ng batang si Undag. Mas mataas pa po sa inyo, di ba? Ay nako, hindi ko na alam Joe kung ano bang nangyayari. Alam mo, may kaunting kaba rin sa aking dibdib, pero nandyan din ang excitement kung sakaling magbabalik ang aking minamahal na ama. Salamat kahit sa katauhan lang ng aking apo. Simula nang makita ni matandang umpong ang kanyang apo na nasa ganong sitwasyon, halos araw-araw nagkakaroon na ito ng mga pasyenteng mas may mabibigat na karamdaman. At sa unang pagkakataon, nagkaroon siya ng pasyenteng aswang. Lo, wag mo na siyang gagamutin. Bakit? Makinig ka sa akin, Umpong. Ang pasyente mo ay nanunubok lang. Ha? Teka nga, apo, bakit Umpong na lang ang tawag mo sa akin? Ano ba? Magkukwentuhan na lang ba kayong maglolo? Hindi nyo ba ako gagamutin? Sandali lang, importante pinag-uusapan namin. Pero mas importante ako dyan. Ano Umpong? Gagamutin mo ba ako? Hindi ka gagamutin ni Umpong. Wala kang sakit. Isa kang aswang
na nanunubok lang. Paano mo nasabi? Ha? Nilapitan ng batang si Undag ang lalaking yun. Nang hawakan niya ito sa muka ay bigla na lamang bumulagta yung lalaki. Yan ang dapat sa'yo. Apo, paano mga... Umpong, alisin mo na rito ang taong yan. Pag ako nainis, kakalas-kalasin ko ang katawan yan. Uunahin ko yung ulo, braso, paa. Ititira ko yung katawan at dadaling ko sa ilog. Ha? Anong umpong na naman? Sige na, umpong. Kahit na naguguluhan si Tandang Umpong, sinunod niya ang kanyang apo. Nilayo niya yung lalaki. Pagbalik ni Matandang Umpong sa kanyang bahay, ang batang si Undag, masarap na ang pagkakatulog sa kama. Apo, Undag, anong nangyayari sa iyong bata ka? Lo, sakit ng katawan ko, lo. Aray, parang may nakadagan sa akin, lo. Ha? Agad na binuhat ni Matandang Umpong ang kanyang apo. Tunay ngang napakabigat ng kanyang katawan. Nilipat ito sa ibang higaan para doon na lang sila magtabi. Mabilis namang nakatulog ang batang si Undag. Habang pinagmamasdan ni Matandang Umpong ang muka ng kanyang apo, nagulat na lang siya dahil parang nagbabago ang itsura ng kanyang apo. Nagiging kaitsura ito ng kanyang ama na si Tandang Elpidio. Totoo ba ito? Bakit? Bakit? Sa apo ko pa? Itay, bakit hindi na lang sa akin? Bakit? Maya-maya pa, tuluyan na ngang nagbago ang itsura ng batang si Undag. Naging kamukha na siya ni Matandang Elpidio. Dumilat ang batang yun, tapos tumayo at kinausap si Matandang Umpong. Bakit, Umpong? Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko noon? Porkit 3 dekada na akong nawawala sa piling mo, anak? Huwag mo sabihing nakalimutan mo na yung sinabi kong ako'y muling magbabalik. Itaya? Ikaw ba yan, Taya? Hindi ba ito likha ng... Umpong, ako ito. Ako'y muling nagbabalik at ikay aking binibigyan ng babala. Dahil sa muling pagbabalik ko, patinde ng patinde ang haharapin nyo ng batang ito araw-araw. Siguro naman napansin mo, anak, na magmula nang ikaw ang pumalit sa akin, ni minsan hindi ka pa nagkaroon ng kalaban na aswang. Yung nandirito kanina, patikim lang yun. Sinisigurado lang ng aswang na yun kung talaga bang nagbalik na si Elpidio. Ngayon, kumpirmado, kaya't asahan mo, Umpong, na pahirap na ang sitwasyon niyong maglolo araw-araw. Ha? Ama? Lolo! Apo ko, kumalma ka lang, apo. Kumalma ka lang. Sa ganong sitwasyon nilang maglolo, naisip niyang magtanong na lang sa mas nakakaalam. Medyo nalilito kasi siya, baka raw kasi likha ng dyablo yung mga nangyayari sa kanila. Kinabukasan magang-maga, lumabas si Matandang Umpong at hindi siya nagpaalam sa kanyang apo na si Undag. Siyempre nagtatanong yung bata kung saan ba ito pupunta. Bakit, lo? Ayaw nyo bang sabihin sa akin kung saan kayo pupunta? Hindi ko naman po kayo pipigilan. Undag, meron akong importanteng lakad, ha? Joe, bantayan mo si Undag. At sabihin nyo sa mga darating na pasyente
hindi muna ako gagamot sa araw na ito dahil meron akong aasikasuhin. Sige po, Tata Umpong. Undag, dito na lang tayo. Magpapadala pala ng sulat si matandang Umpong papunta kay Kanole. Makalipas lang ang isang araw, nakarating na kay Kanole ang sulat ni matandang Umpong. I miss you, bossing! Galing kay matandang Umpog! Bossing! Magandang madaling araw sa iyo, bossing! May sulat ka! Galing kay matandang Umpog! Ay, nako! Ang ingay mo! Bossing! Sulat! Kanino galing? Kay matandang Umpog. Anong Umpog? Wala akong kilalang Umpog, no? Na Umpog nakalagay. Ay, may letter N pala, Umpong. Kay Kapanalig. Ano bang nakasulat dito? Sayin ko nga. Kanole. Siguro naman naaalala mo pa yung lagi kong sinasabi. Lagi kong napapanaginipan si Ama. Mukhang ito na. Nagkatotoo na, pero hindi pa rin ako sigurado. Baka mamaya likha lang ito ng dyablo. Baka mamaya nililigaw niya lang ang landas ko. Kanole, gusto kong maging sigurado. Gusto kong maging kampante. Kanole, puntahan mo ako, parang awa mo na. Ikaw lang ang siyang makakapagsabi kung tunay ngang bumalik na ang aking ama. Aba, ayos yun ah. Pati pagbalik ng ama niya doda pa siya. Nako, ikaw talaga, hindi mo naintindihan. Ang ama ni Kapanalig na Umpong, 3 dekada nang nakalibing. Oy, bakit nakakabalik pa ba'y patay? Meron kasing tinatawag na reincarnation. Ano yun? Reincarnation. Yung taong namatay sumasalin sa mga buhay. Kaya yung isip nung sasalinan niya magiging advance. Yun pala yun. Pero bossing, kahapon lang to pinadali. Bilis ah. Sa Visayas pa to. Palagay ko, yung eroplanong nagsakay niyan, pinapalipad ng piloto yung mga bagahe O iba syempre, eroplano malamang lilipad. Hindi, ibig ko sabihin, yung kumbaga sa motor, pinalilipad, pinatatakbo ng mabilis. Dami mong alam ah. Teka, bakit bang aga mo? Syempre. Ang totoo niyan wala pa nga akong tulog, bossing Pag sa'yo ayos lang. Magpuyat ako, bossing. Baka kasi importante yan, syempre. Parang pakawari ko sa sarili ko, nakatulong na rin ako sa tao. Pagka ganyang importante yung mga sulat, kasi di ba nga lagi mong sinasabi, bossing, na ano ba tawag doon? Na importante ang buhay. Di ba nga, tuwing susulat ako sa'yo, buhay ang naisasalba mo, di ba? Aba, tumatalino ka na ngayon ha. Magkape ka na ron at sabay na tayong bumaba. Teka bossing, wala kaming ulam Ulam? Pares tayo. Naglaga lang ako ng kamote. Pwede na yun, kahit yung talbos lang. O sige, nandun. Kumuha ka lang pagkatapos mong magkape. Bago sumikat ang araw, sabay na bumaba si Kanole at ang mensahero sa mataas na bahagi ng kanyang bahay. Isang araw lang ang naging biyahe niya at narating na niya yung bahay ni matandang Umpong. Inabutan niyang ang batang si Undag, kasalukuyan na sinasakal ang babaeng pasyente. Hindi mo ako maloloko, Mangkukulam. Imposibleng hindi mo ako kilala. Hindi nga ho kita kilala. Imposible. Papatayin kita sa katawan ng taong yan sa oras na sabihin mong muli na hindi mo ako kilala. Undag, maghulos dili ka po. Nariyan na pala si Kanole. Sinong Nole? Ang aking kapanalig. Sige.
Dito pa lamang binitawan ng batang si Undag ang kanyang pasyente. Maya-maya pa yung iba ay kusang naglayasan dahil nga sa nakita nilang ginawa ng batang si Undag. Bakit nagkakaganyan yung apo mo? Ewan ko, Kanole. Kaya nga sumulat ako sa iyo eh. Kasi hindi ko malaman ng totoo. Ito na ba talaga ang pagbabalik ng aking ama? O baka naman ito'y likha lang ng dyablo? Bigla na lamang nakatulog ang batang si Undag. Pinagtulungan nila itong buhatin pero sadyang napakabigat ng bata. Tatang Umpong, kahit ako hindi ako sigurado kung ito na ba ang pagbabalik ng iyong yumao na ama. Pero huwag ka mag-alala. Habang nandito ako, mag-uobserba ako. Teka nga, Kanole, hindi ka pala kilala ng aking ama. O iba oo naman. Kung gaano ako katanda, mas matanda siya sa akin ng dihamak. Malamang, ang maestro ko kilala niya. Ganun ba? Habang sila'y nag-uusap, may kumakatok na naman sa pintuan pero hindi magawang buksan ni matandang Umpong yung bahay dahil meron siyang kakaibang nararamdaman. Ako na magbubukas. Wag, Kanole. Wag! Tapo! Sabi ko na nga be, aswang to. At hindi basta aswang. Gabunan ito kapanalig. Kung ganon, totoo nga ang sinabi ng aking ama na simula sa araw na ito, magiging delikado na ang buhay namin sa mga aswang. Pagbuksan nyo kami, Elpidio! Alam kong nandiyan ka sa loob ng bahay na yan. Naduduwag ka ba? Ha? Tandaan mo, Elpidio. 3 dekada kang nagtago. Ngayon, natitiyak ko na nandiyan ka sa loob ng bahay na yan. Pasalamat ka. Binibigyan pa kita ng kaunting respeto at ayokong madamay ang bahay mo. Pero kung hindi mo ko pagbubuksan, sisirain ko ang bahay mo, Elpidio! Binuksan ni Kanole ang pintuan. Dito ay gulat na gulat yung lalaking may malaking katawan na parabang nahahawig sa mga gorilya. Gorilya? Hindi ako gorilya. Pero mukha kang unggoy. Konti lang. Sino ka ba ha? Hindi ka ang kailangan ko. Palabasin mo rito si Elpidio. Elpidio! Oh, may sumagot ba? Ibig sabihin, walang Elpidio rito. Hinawi nun si Kanole at dire-diretsyong pumasok sa loob. Pagdating nito sa kalagitnaan, bigla siyang napatigil dahil naramdaman niyang may mga pangontra sa loob ng bahay. Pangontra? Walang kuwenta! Elpidio! Nasaan ka, Elpidio? Hinawi noon ang kortina sa kwarto at nakita niya ang batang si Undag na masarap na ang pagkakatulog. Elpidio, wag mo sabihing nagtatago ka sa likod ng batang yan. Umalis ka rito. Wala rito hinahanap mo. Tumigil ka, tanda. Akala mo siguro hindi kita kilala. Sino ko? Ikaw ang anak ni Elpidio. Mag-ama nga kayong albularyo. Pasalamat ka dahil sa lumipas na panahon hindi kita ginantihan sa dami ng kasalanan sa akin ng iyong ama. Ganon? Oo. Ito lang ang pagkakataon ko kaya umalis ka dyan. Hinawi ng lalaking yon si matandang Umpong. Akmang dadakmain nito ang batang si Undag nang pigilan siya ni Kanole.
Sadya nga bang matapang ka? Ano? Talagang matapang ako. Matapang ka pala eh. Bata lang haharapin mo. Pang bata lang ba alam mong laban ha? Hoy, kung sino ka man ignorante, hindi mo alam kung anong laban naming dalawa ni Elpidio. Marami akong sinakripisyong kalahi ko na pinagpapatay ni Elpidio noong araw. Ganun ba? Oo. Pwes, antayin mong magpakita si Elpidio. Huwag yung batang natutulog. Para naman pagpawisang kagabunan. Bakit hindi mo ako harapin? Ikaw? At ano namang mapapala ko sa'yo? Wala akong nararamdaman sa'yo. Elpidio, bumangon ka riyan. Nako ito, si Zacarias, ang iyong katunggali. Kahit na anong ingay ni Zacarias, hindi pa rin bumabangon ang batang si Undag. Tama na Zacarias, natutulog na yung bata. Kayo! Hanggang kailan kayo magsisinungaling? Bakit hindi niyo sabihin sa akin na si Elpidio ay nasa katawan ng batang to? Malakas ang aking pakiramdam na bumalik na si Elpidio. Ganun ba? Alam mo, maging kami ay hindi sigurado. Pero kung yan ang pakiramdam mo, siguro nga, Zacarias, hindi ba't marunong ka namang gumalang sa isang batang walang kamuwang-muwang? Bakit hindi natin totohanin? Bakit hindi natin antayin na magpakita ang aking ama para mas mapaganda pa ang laban nyo? Nakapag-antay ako ng 3 dekada. Siguro naman oras lang ang bibilangin para bumangon ang batang yan. Sige, maghanda kayo ng pagkain. Ano? At pagsisilbihan ka pa namin? Ibang klase ka din, no? Ayaw nyo! Sandali! Init naman ang ulo mo, Zacarias eh. Dito ka! Zacarias, pwede bang habang natutulog pa yung bata, inom muna tayo? Walang sino man ang nakatalo sa akin sa inuman. Sa lahat ng pista na aking dinadaluhan. Ayun naman pala eh. Pwede pa na tayong maging magkaibigan pagdating sa bote. Teka sandali Kapanalig, nasaan na yung mga tuba mo rito? Nandoon sa malaking banga. Nandoon. Habang nililibang ni Kanole si Zacarias, ang ginawa naman ni Matandang Umpong, ibinalot niya ang kanyang apo para itakas. Alam ni Kanole ang plano niya na yun, kaya nga't naisip ni Kanole na libang-libangin muna si Zacarias. Bakit magpahanggang ngayon hindi pa bumabangon ang batang yon? At nasaan si Umpong? Palagay ko tinabihan ng matulog yung bata. Ganon, gigisingin ko. Teka. Magkaharap tayong dalawa eh. Tatalikuran mo ko? Wala namang bastusan. Konti na tong iniinom natin. Problema ba yun? O di umigib ka ron? Sige. Habang sila'y nag-iinom, kitang-kita ni Kanole sa mga mata ni Zacarias yung pagnanasang matalo na muli ang ama ni Matandang Umpong. Matagal pa ba yan? Siguro baka bukas na sila babangon eh. Bumalik ka na lang kaya bukas? Hindi! Ito ang pagkakataon ko. Baka tumakas pa si Elpidio. Hindi tatakas yan. Ito nga lang yung bahay nila eh. Diba? Huwag ka mag-alala Zacarias. Marami pang pagkakataon. Habang sila'y nag-iinom, may mga nagdatingan pa. Sandali. At sino tong mga ito? Anong ginagawa nyo rito? Magsigsilayas kayo? Sandali lang Zacarias. Kung magsalita ka, parang sinasabi mong gusto mong solohin ang laban.
Baka nakakalimutan mo. Grabe din ang ginawa ni Elpidio sa lahi ko. Kaya't ang laban na yan, makikihalo kami sa ayaw at sa gusto mo. Ganyan ba talaga magsasagot ang mga mabababang uri ng aswang sa mga katulad kong matataas na uri? Wala akong pakialam sa sinasabi mo, Zacarias. Kung gusto mo siyang labanan, pues kami rin. Makikihalo kami sa kaguluhan. Bahala na kung sino ang tamaan. Dahil sa galit ni Zacarias sa mga dumating na kanyang kalahi, pinagbubugbog niya ang mga yon at yung iba, kinitilan pa ng buhay. Oh, Zacarias, anong ginawa mo? Bakit dito mo ginawa yan? Diyos ko naman oh, tignan mo yung dalawa bulagta. Hoy kayo, lumayas na kasi kayo. Bitbitin nyo na yung mga kasama nyo. Ayaw naming dumadanak ang dugo dito sa bakuran ni Tandang Umpong. Ang yabang mo, Zacarias. Dahil sa ginawa mo, magagalit ang buong lahi namin sa'yo. Wala akong pakialam. Basta't akin lang si Elpidio. Ang sino mang makialam, ganyan din ang sasapitin. Kaya umalis na kayo. Pag-alis ng mga kapwa aswang ni Zacarias, tuloy ang inuman hanggang umaga ni hindi na nalasing yung dalawa. O ano, Zacarias? Kayang pa? Katulad ng sinabi ko sa iyo, walang sino man ang nakatalo sa akin sa inuman sa mga pista na aking dinadaluhan. O di, kumuha pa tayo. Marami pa doon sa banga. Palagay ko ikaw ang lasing. Oh? Paano mo nasabi yun? Lasing ka na. Teka! Sikat na ang araw. Natatanaw ko na ang haring araw. Bakit hindi pa bumabangon ang batang iyon? Sa pagkakataon na ito, hindi napigilan ni Kanole si Zacarias na pumasok sa loob ng kwarto. Naghimutok sa galit ang aswang nang makita niyang wala roon ang maglolo. Ikaw! Ikaw ang may kasalanan kung bakit sila nakatakas. Ha? Ako? Bakit ako? Nakita mo namang parehas tayo gising. Di ba umiinom tayong dalawa? Ba't ako sisisihin mo kung umalis sila, di ba? Pasalamat ka't hindi ako galit sa'yo. Kung hindi, ikaw ang uunahin ko. Mabilis na umalis si Zacarias nung oras na yon. Sinundan naman ni Kanole ang mag-ama kung saan ba nagpunta. Kapanalig, nararamdaman ko kayo. Nandito ba kayo? Nandito po kami, Kanole. Sabi ko na nga be, bakit dito kayo nagtatago sa kuweba? Ang dilim-dilim dito. May nakikita ba kayo? Kung ako lang tatanungin, meron. Meron, Kanole. Pinatay lang muna namin yung sulo. Apo, ito na ang totoo. Bumalik na nga ang iyong lolo na aking ama at siya'y pumapasok sa iyong katawan. Lolo, kaya pala laging masakit ang katawan ko tsaka hindi ko po alam kung anong nangyayari. Apo, maniwala ka sa akin. Hindi ka ipapahamak ng iyong lolo. O teka, nang magising ba siya ganyan na siya? Oo, ganyan na siya, Kanole. Kung ganun, antayin natin ang pagkakataon. Baka sakaling bumalik na naman yung iyong ama. Kakausapin ko lang siya. Habang naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama na si Elpidio, nang huli muna ng kung anong hayop sa kagubatan si Kanole para meron silang makain. Nakadali siya ng baboy ramo na hindi naman masyadong kaliitan at ito ang kanilang kinain. Habang iniihaw naman ni Kanole ang baboy ramo, ang batang si Undag ay biglang nawalan ng malay. Nabagok pa nga ang ulo noon sa bato pero hindi ininda ng bata. Kamusta, Umpong? Ama? Oo. Ako ito. Kamusta? Ayos lang.
Umpong, ano tong kaduwagan na nakita ko, ha? Bakit ka umalis sa bahay natin? Bakit? Ama, kasi... Umpong, ang iyong ama ni minsan hindi umatras sa laban. Tapos ikaw na aking anak na pinamanahan ko ng lahat, umaatras ka? Ama, naguguluhan kasi kami. Hindi ko alam kung talaga bang ikaw na yan o baka naman likha ito ng... Ako ito, Umpong. Wala nang iba. Habang nag-uusap silang dalawa, si Kanole ay walang tigil sa pag-iikot ng iniihaw na baboy ramo at pinagmamasdan ang muka ng batang si Undag dahil pinapanood na ni Kanole ang nakaraan. Dito niya nalaman na tunay ngang ang ama ni matandang Umpong ang pumapasok sa katawan ng batang si Undag. At ikaw, sino ka? Ako ho si Nolesto. Kaibigan po ako ng inyong anak. Palagay ko, may edad ka na rin. Pero ang itsura mo, para kang 15 anyos. Ang laki ng katawan mo. Pero isa kang magaling na manggagamot. Opo. Siya nga po pala. Bakit po kayo bumalik? Para tapusin ang aking nasimulan. Alam ko kagabi na si Zacarias ay nandyan. Naramdaman ko yun. Pero kinailangan ko munang magpahinga. Nagtataka ako sa anak kong si Umpong kung bakit nagawa niyang umatras sa laban. Pagkakataon na yun, kaya nga ako bumabalik. Dahil doon, at saka hindi ako mapakali hanggat hindi ko natatapos si Zacarias. Siya lang naman ang pinakamatindi kong kalaban. At ikaw, anong ginawa mo sa loob ng bahay namin kagabi? Buti hindi kayo nag-away ni Zacarias. Ako? Hindi. Ang totoo niyan, nilibang ko lang si Zacarias. Kasi alam niyo ba, kagabi habang natutulog ang katawan ng batang si Undag, gusto na niya kayong traidorin. Kung hindi ganon ang ginawa ko malamang, hindi na rin kayo makakabalik. Ganun ba? Salamat sa iyo, Nole. Walang anuman po. Pero hindi ko muna lilisanin ang katawan ng aking apo. Aantayin ko na malaman ni Zacarias ang ating kinalalagyan. Yon ang aking pagkakataon para tapusin siya. Alam niyo po, nakakahangay ginagawa niyo. Mag-amang albularyo nga kayo. Tapos ang batang bagong silang, ginagamit niyo para sa inyong paghihiganti. Pag huba natapos na ang problemang to, babalik na ba kayo sa dati? Oo, dahil limitado lang din ang pagbabalik ko rito. Konting-konti na lang ang oras ko. Kaya Umpong, sana bago ka man lang din mawala sa mundong ito, magampanan mo ang mga inatang ko sa iyong tungkulin. Pag dumarating ba ang buwan ng Disyembre, nagbibigay ka ba ng kaunting pera sa simbahan? Opo ama. Yung naiipon ko sa pinagbebentahan ng aking mga kalakal. Magaling kung ganon. Baka naman yung iba mo pang mga kakilala nakakalimutan mong bigyan. Hindi po. Hindi po ama. Siguraduhin mo lang Umpong, dahil habang nandito ako sa katawan ng aking apo, gagala ako at aalamin ko. Sa oras na malaman ko Umpong na yung mga gawain ko noon ay kinalimutan mo na, tatanggalan kita ng kakayanan bilang isang albularyo at hindi na tayo matatawag na mag-amang albularyo. Opo ama. Naiintindihan ko po. Dahil sa medyo matagal na malaman ni Zacarias ang kanilang kinalalagyan, pinili mula nilang lumabas sa kanilang pinagtataguan at pumunta sila sa baryo. Ama, si Joe. Sinong Joe? Si Joe, ang aking disipulo. Meron ka palang mag-aaral. Oy! Kamusta ka na, Undag? Gising ka na pala. Nakatingin lang ang batang si Undag kay Joe dahil nga
Nasa loob ng katawan ng batang yon ang ama ni matandang umpong. Joe, wag mo munang kakausapin ang aking apot, medyo masama ang gising eh. Ganun ba? Siya nga ho pala. Pista sa atin ngayon ah. Buti ho napasyal kayo. Ha? Oo nga. Pista? Kung ganon maraming bisita. Sigurado po. Alam niyo po kanina, nung napadaan ako ron sa plaza, dami ng tao eh. Doon sa kabila may mga nagsasayaw na mga kadalagahan, pero kukunti tao doon. Mas maraming tao ron sa kabila, palagay ko. Nariyan na naman ang mga dayuhan. Nandyan na naman sila para makipagsubukan ng mga anting-anting. Tara, punta tayo doon. Bakit? Undag? Meron ka bang anting? Di ka pa naman binibigyan ng lolo mo eh. Joe, kaunting katahimikan. Sige na, igalang natin ang gusto ng bata. Total pista naman ngayon. O ba? Sige! Pagpunta nila sa plaza, halo-halong klase ng antingero ang mga nandoon. Nakita rin noon ni Tatang Umpong yung aswang na nakalaban nila nung una. Ito yung aswang na itinaboy ng kanyang apo. Pag natapos kita, damulag, akin na ang iyong anting-anting. Akin yan! Akin! Huwag kang masyadong papakakumpante, aswang. Kapag napatay kita, akin ang iyong bertud. Kung kaya mong kunin. Hindi na pala basta subukan ng agimat ang nangyayari sa plaza dahil para bang patayan na ang mangyayari. Yung tinatawag niyang mukhang damulag, may hawak-hawak na palakol na merong mahabang puluhan. Habang ang kalaban, walang hawak na pero yung mga kuko nito ay nakausli na. Agad silang naglapit sa isa't isa. Tinamaan ng lalaking damulag yung aswang sa kanyang dibdib. Nagsigawan ang maraming tao dahil sa nangyari. Maya-maya pa may mga dumarating na mga taga-barangay at sila'y sinaway. Tapos ang lalaking tinamaan sa dibdib, agad nilang pinagtulungan buhatin dahil nga tumatakas na ang mga dugunon sa sarili niyang katawan. Maya-maya pa ang lalaking yun ay bigla nilang nabitawan dahil ayon sa mga bumuhat, napakadulas daw ng katawan ng taong yun. Wag niyo akong dadaling kung saan. Wala akong pakialam sa tulong niyo. Babalikan ko'y kalabang ko. Walang nagawa yung bumubuhat sa kanya at binalikan niya yung lalaking damulag. Agad niya itong sinunggaban at hindi iyon napansin ng lalaking damulag, kaya't ang siste, butas ang dibdib nung lalaki. Anong sinabi ng bertud mo sa aking mga matutulis na kuko? Patay ka ngayon! Akin ang gamit mo! Nasaksihan nilang lahat ang nangyari. Maya-maya pa, may mga dumarating ng mga otoridad para arestuhin yung lalaking may mga matutulis na kuko. Pero hindi nila ito nahuli dahil napakabilis ng pagtakbo ng lalaking yun. Hindi ganito ang idinadaos na aktibidad dito sa tuwing araw ng kapistahan. Magsigsilayas na kayong lahat. Kung hindi, lahat kayo aarestuhin namin at ikukulong. Wika ng sundalong sa palagay nila ay opisyal. Oh, tara na. Ano pa bang ginagawa natin dito? Tara po dun sa bahay. Tama-tama. Meron kaming handa dun. Pagdating sa bahay ni Joe, napakaraming handa. Wala nga lang lechon baboy, pero merong lechong kambing. Joe, sarap naman neto. Pasensya na sa abala. Nako po, tatangompong okay lang yun. Kapansin-pansin ang batang si Undag. Napakalakas nitong kumain. Hindi pa man nakakaulit si Kanole, nakatatlong plato na ng pagkain ang batang si Undag. Nakakatuwa naman tignan ng batang to. Kaya nga akala mo ngayon lang nakatikim ng lechong kambing. Tumigil nga kayong dalawa, basta kakain ako ng marami.
O sige, wala namang pumipigil sa'yo, ano ka ba? Pagkatapos noon, mag-iinuman na sana sila nang biglang pumasok si Zacarias. Up! Teka, sandali lang. Ikaw? Sandali lang. Igalang natin ang may bahay. Teka ho, sino ho kayo? Ako si Zacarias. Makikipiesta lang ako. Maaari ba yun? Oho, sandali lang ho. Joe, ikuha mo siya ng plato. Opo, sandali lang ho, sandali lang. Ano, Elpidio? Akala mo siguro makakatakas ka pa sa pagkakataon na ito. Wala akong pakialam kung parehas kayong mag-amang albularyo. Tsaka ikaw, nandito ka pa rin ha, ignorante? Ha? Ako? Wag naman. Sakit mo namang magsalita eh. Wag mo naman akong tinatawag na ganun. Meron naman akong pangalan. Ano ka ba? Ako ito si Noli. Kahit sino ka pa, wala akong pakialam sa'yo. Sa pagkakataon na ito, hindi na makakatakas pa sa Elpidio. Eto na ho yung plato nyo, kumain na po kayo. Anong ipapakain mo sa akin? Ito lang? Meron pa ho doon. Kukuha ko. Matapang ang hiya ni Zacarias na kumuha ng napakaraming pagkain. Yung isang plato ay dinagdagan niya pa ng 2 plato pa. Habang ito'y kumakain, masama ang tingin sa kanya ng batang si Undag. Elpidio, antayin mo kung matapos kumain. At katulad ng dati, aayain kita sa malayo para walang makakita ng iyong kamatayan. Dalian mo, Zacarias. Ito rin ang inaantay kong pagkakataon para ibaong ka sa lupa. Pagtapos nito, hindi na ako babalik kailanman dahil tapos na rin ang aking nasimulan. Tandaan mo, Elpidio, marami kang pinatay sa akin lahi. Yun ay hindi namin makakalimutan kailanman. Alam ko yun. Kaya nga kahit ako'y nagpahinga na, pinilit kong makabalik para tapusin to at ibibigay ko sa iyo ang laban na hinahanap mo. Sandali ho. Ano bang nangyayari? Tatangampong. Ano bang meron? Bakit ganyan ang usapan? Joe, Bumalik na ang aking ama at nasa katauhan siya ni Undag. Ha? Teka, ibig niyong sabihin ang lalaking kumakain na to ay kalaban? bakit? Natatakot ka ba? Hindi ho. Huwag kang matakot sa kanya, Joe. Talaga? Ba't ako matatakot? Nandito siya sa bahay ko? Oh, sumbong ko siya kay nanay ko eh. Batang bata ka talaga mag-isip. Antayin nyo kung matapos kumain. At ipapakita ko sa inyo kung paano ko paslangin si Elpidio. Elpidio? Nasaan si Elpidio? Ako ito. Nandito ako sa katawan ng aking apo. Totoo yun, Joe. Ha? Nako? Sa itong panaginip? Akala ni Joe siya'y nananaginip. Pumasok ito sa kwarto tapos natulog. Pagkatapos kumain ni Zacarias, nag-aaya ito sa napakalayong bahagi ng lugar na yun para daw simulan na ang laban. Sumama naman sila dahil nga sa kagustuhan din ni Elpidio na tapusin na ang laban. Ngayon, Elpidio, katapusan mo na. Mag-ama nga kayong albularyo. Nang dahil dyan, pati ang anak mo ay tatapusin ko. Hindi pwede yun. At bakit hindi? Wala kang pakialam, ignorante. Katulad ng sinabi ko sa iyo, hindi ako ignorante. Wala akong pakialam sa away niyong dalawa ni Elpidio. Pero kung pati yung anak niyang kapanalig ko'y gagalawin mo, ibang usapan na yan. Wala akong pakialam.
sa ibang usapan na binabanggit mo. Mabilis na kumilos si Zacarias at inundayan ang batang si Undag. Dahil sa manipis pa ang pangangatawan ng bata at kahit na nandon sa kanyang katawan si Elpidio, tumilapo ng bata at bigla itong napasuka ng sarili niyang dugo. Kapansin-pansin na apektado ang katawan ng batang si Undag. Ganon pa man, hindi pa rin nagpapabaya si Elpidio na nasa kanyang katawan. Mabilis din itong kumilos at sinuntok sa sikmura si Zacarias. Yun na lang ba ang kaya mo ngayon, Elpidio? Tikman mo to! Sinuntok na naman ni Zacarias ang bata. Sa pagkakataon na yon, tumilapon ito kay Canole, kaya niya ito nasalo. Tandang Elpidio, tamang gusto mong gumanti. Pero mali, bakit sa bata ka pumasok? Bakit hindi sa iba, sa mas malalakas ang pangangatawan? Kawawa naman yung bata. Tumahimik ka! Wala kang pakialam dito! Akala siguro ni Elpidio ay kaya niyang manglaban kahit na siya'y nasa katawan lang ng bata, ni hindi man lang nga iniinda ni Zacarias ang kanyang pang-aatake, kahit na sabihin na ginagamitan ito ni Elpidio ng kakaiba niyang kaalaman. Elpidio, pag napatay ko ang batang to, parang napatay na rin kita. Alam kong hindi ka na mamamatay ngayon dahil dati ka nang patay. Tama na! Masyado mo nang sinasaktan ng aking apo. Bakit? May magagawa ka ba, ha? May magagawa ka ba, Umpong? Bakit wala? Ginamit din ni matandang Umpong ang kanyang kaalaman. Kaya lang kahit na siya'y naturingan na isang albularyo, hindi ito sasapat sa harap-harapang laban dahil nga ang kanyang kaalaman ay sapat lang sa kombate espiritual. Tumitilapon lang ang maglolo. Kung saan-saan, sa pagkakataon na ito si Canole ay kikilos na. Tama na! Labis akong naapektuhan sa nangyayari. Bakit? Meron ka bang kayang gawin? O sige, magsabay-sabay na kayo. Mabilis na kumilo si Zacarias at agad niyang inundayan ng suntok sa sikmura si Canole ng 2 beses. Ganun pa man, hindi ito natinag. Yun na ba'y pinakamalakas mo? Aba, mukhang may ibubuga rin ang isang to. Aba natural. Sinulesto kaharap mo, hindi rin basta tao. Ganun ba? Ginantihan siya ni Canole ng suntok sa sikmura at sa leeg, kaya siya tumilapon sa nakabagsak na puno at natusok ang kanyang katawan. O ano, hindi ka makalis no? Tumagos lang naman sa katawan mo yung putol na sanga. Pag nakawala ako rito, ihahambalos ko sa iyo ang buong puno na ito. Mukha lang siyang nagbibiro sa kanyang sinabi, pero totoo nga. Natanggal niya yung nakatusok sa kanyang katawan at hinampas niya kay Canole yung nakabuwal na puno na hindi naman masyadong katabaan at kalakihan. Nang ihampas niya ito kay Canole, inakala ni Zacarias na tinamaan ito ng maraming beses. Mahina ka pala, Nole. Nandito ako. Wala ako dyan. Ha? Paano? Kapansin-pansin din ang paghihilom ng malaking butas sa katawan ni Zacarias. O hindi. Hindi pala basta gabunan to. Totoo yan! Canole, mag-iingat ka sa kanya! Ang batang si Undag ay wala ng malay, kaya't nilapitan ito ng kanyang lolo. Apo! Apo!
Nang makita ni Kanole na parabang wala ng buhay ang batang si Undag, dito ay mas lalong nag-apoy siya sa galit. Tignan mo'y ginawa mo sa bata. Tignan mo! Wala akong pakialam kahit na mamatay pa ang batang yan. Ano nang susunod mong gagawin? Tatakbo ka na lang ba? Lilihis ka na lang ba sa pang-aatake ko sa'yo, Kanole? Hindi. Mabilis na naman na sumugod si Kanole gamit-gamit ang kanyang punyal. Sinugatan niya sa magkakaibang bahagi ng katawan si Zacarias. Eto lang ba? Hindi ka ba talaga nadadala? Hindi mo ba talaga alam ang kayang gawin ng isang mataas na uri ng gabunan? Pilit na pinaghihilom ni Zacarias ang kanyang mga sugat. Pero medyo nahirapan siya dahil nga ito'y gawa ng sugat ng punyal ni Kanole. Kung inaakala mo, Zacarias, kaya mong basta-basta ibalik yung sugat na gawa ng aking punyal, pues nagkakamali ka. Tapos na! Tapos na! Zacarias, hindi naman sa pagyayabang. Sa palagay ko, wala ka pa sa ikasampo sa pinakamalalakas na aking nakalaban. Anong sabi mo? Ha? O ano? Sugod na! Imbis na si Kanole ang sugurin ni Zacarias, yung maglolo ang kanyang pinunteriya, kaya't pilit niyang inuunahan si Zacarias na makarating sa pwesto ng maglolo para sila'y maprotektahan. Tinamaan niya si Kanole ng isang beses pero hindi na naman ito natinag. Pakialamero ka talaga! Oo naman, sinole kaharap mo eh. At ito pakatatandaan mo, Zacarias. Kahit kanino mo gawin yan, tapos nakaharap si Nole, hindi ako papayag na merong mangyayaring masama sa kanila. O talaga? O bakit pinabayaan mo ang lahi ko? Nakitiling ko ang buhay ng iba sa kanila. Bakit nakaharap ba ako nun? Di ba nga nagagalit pa ako sa'yo? Dahil ginawa mo yun at ayokong dumanak ang dugo dun mismo sa pag-aari ng aking kapanalig. Baliw ka na, Zacarias. Sa muling pag-atake ni Zacarias, iba na ang itsura nito. Nakakatakot na kung tutuusin. Mas lalo siyang lumaki at naging maitim ang buong katawan. Sinuntok niyang muli si Kanole sa sikmura. Dito pa lamang ito napaluhod at medyo napasuka ng dugo. Akala ko ba malakas ka? Ngayon, pagkakataon ko na para tapusin ng mag-ama. Akmang lalapit na noon si Zacarias sa matanda tapos sa bata nang biglang may mamagitan na dalawang babae. Sino kayo? Anong papel niyo rito? Huwag niyo kong harangan. Ito matagal ko nang ninanais. Tapusin ang mag-amang albularyo. Nang sabay. Hindi maaari. Bakit? Gagawin namin ang lahat para hindi mo sila magalaw. Kahit na nakaharang ang dalawang babae, sumugod pa rin si Zacarias pero wala siyang inabutan. Biglang nawala ang dalawang mag-ama sa kanilang kinauupuan at nalipat sa malayong bahagi. Nasaan na ang mga yon? Pakialamero! Zacarias, di ka pa ba sapat sa akin, ha? Hindi. Pero pwede na rin. Pagkatapos kitang iligpit, isusunod ko yung mag-ama. Kahit saan pa sila magtago. Ay nako. Uulitin ko na naman ba? Wala ka sa ikasampu sa pinakamalakas na nakalabang ko. Total nagbago ka na rin ng anyo eh. Parang sa palagay ko itinodo mo na lahat. Pues, eto na ako. Teka, ano yung nilalagay mo sa kamao mo? Ito? Hindi pa ito ang alas ko. Kaliwat kanan ang paglalagay ni Kanole sa kanyang kamao ng mga medal. Sa bawat pagtama ng suntok ni Kanole kaliwat kanan sa katawan ni Zacarias,
kitang-kita na iniinda niya yun, kaya tumilapon siyang muli sa ibang punong nakabuwal. Sa pagkakataon na yon, mas matatabang sanga na ang tumusok sa kanyang katawan. Pag nakawala ako rito, ihahampas ko sa iyo malaking puno na to. Yun na akala mo. Nagsasawa na ako sa paulit-ulit na ginagawa mo. Pues sumanda ka. Teka, ano yung ginagawa mo? Pinaulanan ni Kanole ng sibat si Zacarias, kaya't unti-unti siyang naging abo magmula sa paa hanggang sa ulo. Pero bago siya maging abo, nakapagbitaw ng salita si Zacarias ng Hindi pa tayo tapos kung si Elpidio nakabalik sa mundong ito. Pwes, kaya ko rin gawin yun. Tuluyan nang naging abo si Zacarias at ito na ang kanyang katapusan. Maya-maya pa ang maglolo ay bigla na lamang lumapit. Lo, totoo ba talaga yung mga nangyari? Si Lolo Elpidio pumasok sa katawang ko, Lo? Wala na, Apo. Tapos na. Tapos na, Undag. Okay na. Hindi na rin babalik yun dahil ginawa ko na siyang abo at wala na ring dahilan para bumalik pa ang iyong Lolo Elpidio. Kapanalig, mabuti na lang talaga at natanggap ko ng maaga yung sulat mo dahil kung hindi baka hindi kita napuntahan at pag nagkataon kayong maglolo, bigla kayong mawawala. Kaya nga tara na Kanole. Pero teka, ayos na ba itong bata? Ayos na. Ginamot siya ng 2 babae. Mga gabay ko yun. Kahit hindi ko sabihin sa kanila na pagalingin kayo sa mga sugat nyo, kusa silang kikilos. Ay, Kanole. Sana'y magkaroon din ako ng ganyang gabay. At sana'y hindi na magpakita pa ang aking ama na si Elpidio dahil tapos na rin ang laban. Ayoko nang muling manumbalik pa ang gantong klase ng kaguluhan. Tama na ako sa pagiging albularyo kong simple. Hindi na babalik yung kasi wala ng dahilan dahil nga si Zacarias ay ginawa ko ng abo at hindi ako naniniwala sa sinasabi niyang muli siyang babalik. Magandang gabi po sa inyong lahat. Masyadong gabi na kaya wala na po tayong time makabati. Don't worry, bukas po babati po tayo. Lahat po ng mga nag-comment ay babatiin ko. Sa mga hindi naman po inabot, comment lang kayo na Commander. Hindi po ko inabot ng shoutout. Paki-shoutout naman po ako sa susunod na video. Yun lang po ang i-comment nyo at asahan nyo po. Babatiin ko kayong lahat. Maraming salamat and good night.